Ang binatang umasang magkaka-love life, genre romance. Dala ko nga ang isang piraso ng rosas na binili ko sa tapat ng simbahan. Medyo lanta na nga kasi, parang kanina pa kasi itong umaga. Nakasukbit din sa isa kong braso ang isang supot ng fries at isang burger. Favorite niya kasi ito. Napatingin ako sa relo ko na nasa kanang bisig ko. Dapat out na siya ng 5 p.m. pero mag-aalas 7 na lang gabi. At hindi pa rin nga siya lumalabas mula sa kanyang trabaho. Siguro pinag-extend ng oras, pero okay lang. Willing naman akong hintayin siya. Sinabi ko sa kanya kanina na hihintayin ko siya at ihahatid pag-uwi. Oo, nililigawan ko siya. 1 linggo ko na siyang nililigawan at ika-7 araw ko na siyang hinihintay mag-out mula sa kanyang trabaho. Nakatanaw ako sa employees entrance ng mall na pinagtatrabahuhan niya at doon ay nakita ko siyang lumabas na. Huminga muna ako ng malalim at lakas loob na lumakad. Malapit na ako sa kanya. Jen, may kalakasan kong tawag na sapat na upang mapalingon siya sa akin. Isang malapad na ngiti ang agad na iginuhit ng labi ko nang siya'y makita. Hinintay kita, banggit ko. Nginitian din niya ako. Hatid na kita, nakangiti ko pang sinabi at biglang nawala ang ngiti niya. Isang busina ng motorsiklo rin ang biglang tumunog sa tapat namin. Nakita ko siyang parang nalungkot. Sorry Jeff, kay Arthur ako sasabay, pasensya na, sabi niya. Natawa na lang ako. Tapos napangiti. Parang hindi ko masabi ang gusto kong sabihin ng oras na yun. Okay lang. Ito nga pala binili ko para sa'yo. Iniabot ko nga ang bulaklak at supot ng merienda na binili ko kanina. Nakita ko siyang napangiti ng pilit. Kitang-kita ng mga mata ko. Napatingin nga din ako kay Arthur, ang kasabayan ko sa panliligaw sa kanya. At masama ang tingin nito sa akin. Iuwi mo na lang yan Jeff, sabi ni Ken. Hindi niya kinuha ang dala ko. Sumakay na nga siya sa motor ni Arthur. Napansin ko pa nga na ang pasimpleng pagngisi ng karibal ko sa akin. Pagkatapos noon ay binarurot na nito ang sasakyan niya sa harapan ko. Dumiretso nga sa mukha kong usok na ibinuga noon. Pinilit kong umiti sa kabila ng mga nangyari. Kapitong makabili ng sariling tahanan. Sa ibang usapin ay ayos ako, ngunit kapag puso ng pinag-usapan, ulats ako. Malapit ko na nga yatang daigin si Sakuragi. 39 na beses na ang ako nabasted ng mga nililigawan ko. Napakasaklap. Dahil ni isa sa mga yun ay wala man lang ako napao. Minsan napapatingin ako sa salamin. Tapos napapatanong, pangit ba ako? Tumatak na sa isip ko na kaya siguro wala pa rin ay dahil pangit nga yata ako. Minsan bumababa na ang kumpiyansa ko sa sarili. Malapit na nga ako sumuko. Malapit ko ng tanggapin na tatanda akong binata. Hindi ko nga maiwasang malungkot. Pero ganito nga yata talaga ang buhay. Napabuntong hiningan lamang ako habang tinitingnan ang birthday ko na nasa ID ko. Sa isang araw, tatanda na naman ako. 30 na ako. Sa paglipas ng mga araw ay tila natatanggap ko na ang kapalaran ko. Hindi ko na nga iniisip na magkaka-girlfriend pa ako. Minsan nga, may nagpasa sa akin dalaga sa pinagtatrabahuhan ko. Kadalasan noon ay binibigyan ko kagad ng patamis ng ngiti ang mga dalaga nagpapa-assist. Nilalakasan ko pa nga ang loob ko at inaalam ang pangalan at cellphone number nila. Ngunit ng mga oras na yon, parang iba na. Parang nagbago na ako. Kuya, pwedeng paabot, wika ng dalagang customer. May tinuturo nga siyang item na may kataasan. Isa pa, hindi naman siya katangkaran. Siyempre bilang isang empleyado at siya bilang isang customer ay nilapitan ko agad siya para i-assist. Pagkaabot ko ng produkto ay wala na akong ginawa kundi ang ngumiti. Tapos iniwan ko na. Narinig ko pa nga na para magpapasalamat pero tinalaguran ko na kagad. Nilayuan ko na. Kung pagmamasdan niya ay parang napakaganda niya. Tila isa siyang bulaklak na malaya ko sanang pitasin ngunit hindi ko ginawa kasi nakita kong tulad din siya ng mga gaya ng mga nauna. May mga tinik din ito na madalas na sumusugat sa mga kamay ko. Ay, suplado. Narinig ko pa yung sinabi niya pero hindi ko na pinansin iyon. Nagpunta na lang ako sa dulo ng tindahan at tumingin sa kawalan.
Napansin pa nga ako ng isa sa mga kasamahan ko. Paring Jeff, anong nangyayari sa'yo? Matamlay yata ang chickboy dito. Pabiro nitong tanong. Chickboy ang bansag sa akin dito dahil karamihan ng mga dalagang customer dati na bumibili rito ay nakikilala ko. Minsan hindi na rin ako natutuwa sa bansag na iyon dahil hindi naman totoo. Kung alam lang sana nila na ni minsan ay hindi pa ako nagka-GF. Kumbaga, wala akong karanasan sa edad na 30. Wala gago ka. Ano? Hindi ako chickboy. Natatawa kong sagot. Napatingin tuloy yung customer na malapit sa amin. Siya yung nagpasi sa akin kanina. Ayan, natawa tuloy si ma'am. Pabirong sabi ng kasama ko. Chickboy pala si Kuyang Suplado. Banggit ng dalaga na biglang ikinatawa ng katrabaho ko. Seryoso akong lumapit sa babaeng customer. Ma'am, hindi po ako chickboy. Paano magiging chickboy ang pagmumukhang ito? Sabay turo ko sa mukha ko. Tinambik naman ako sa balikat ng katrabaho ko. Paki-assist si ma'am. Punta na ako sa unahan, sabi nito at binigyan ako ng isang makahulugang ngiti. Parang tinakasan ako ng isang ito. Pupunta na rin ako sa unahan, sabi ko, pero biglang nagsalta yung customer sa tabi ko. Sabi niya, i-assist mo ako. Ganyan pala kayo rito, iniiwan ng mga customer. Napailing tuloy ako sa narinig ko. Baka ako isumbong sa manager namin. Sorry po ma'am, hanggat kong sabi. Tinawanan pa ako ng kasama ko bago ako iwanan dahil doon. Ano pa po mamang hinahanap ninyo? Tanong ko habang nakapilit ng ngiti. Isang makahulugang tingin naman ang ibinigay sa akin ng customer habang tinitingnan ang mga nakadisplay namin produkto. Wala naman. Kontento na ako sa buhay ko, isa na lang ang kulang. Bigla siyang sumeryoso. Tapos ako napaisip, ano namang sinasabi nito? Napalunok ako ng laway sa hindi may paliwanag na dahilan. Parang kinabahan pa nga ako. Yung lalaking seseryoso sa akin. Natigilan ako nang bigla akong marinig yun. Ano kaya pinagsasabi nito? Tapos nakita ko pa na may luhan tumulo sa mata niya. Hindi ko alam kung matatawa o hindi. Inisip ko baka hugot lang iyon. Ma'am, okay lang kayo? Nahihiya akong tanong. Seryoso niya akong tinignan sabay ngiti ng malapad. Joke lang kuya, ang seryoso mo kasi. Pwede na ba akong artista? Nag-peace sign pa siya sa akin habang pinapahid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko nga alam kung matatawa ba ako o maaasar. Sinakyan ko na lang ang trip niya at nakitawa. Parang may topak yata ang babaeng ito. Hindi ko alam pero bahala na. May ipapa-assist pa ba kayo ma'am? Tanong ko pa sa kanya matapos yun. Sabi naman niya ay wala na. Sige po ma'am, mag-a-assist na ako ng ibang customer. Iniwan ko na siya at tinalikuran. Kaso bago ako makalayo, tinawag na naman ako. Bigla niya akong pinatigil. Para tuloy may talian pa ako ng oras na yun. Parang gusto ko tuloy siyang balikan. Nilingon ko nga siya ng nakangiti. Kaso nag-peace sign na naman siya at sabi wala na. Nagbiro lang pala siya. Napailing naman ako. Kung tutusin, gusto ko nga talagang alamin ang pangalan niya. Kung anong cellphone number niya. Ngunit sinabi ko sa sarili ko na huwag na. Huwag na ako sumubok pa dahil alam ko na rin naman ang mangyayari sa huli. Mare-reject lang uli ako. Tulad ng palagi nangyayari sa akin noon. Pasimple ko pa siyang tinignan sa labas. Bubog kasi ang dingding ng aking pinagtatrabahuhan. Nabayaran na niya ang binili niya at mukhang uuwi na. Napangiti ako sa sarili ko. Dahil nagawa kong pigilan ang sarili ko na makipagkilala sa kanya. Nakatingin nga lang ako sa kanya nang bigla siyang sumulyap sa direksyon ko. Hindi ko na alam ang nangyari. Biglang parang tumigil ang paggalaw ng nasa paligid ko. Pakiramdam ko ay nagkalapit kami sa pagtatagpo ng aming mga mata. Bigla naman siyang ngumiti. Kumaway pa siya ng bahagya. At ang kanang kamay ko ay tila naman may buhay. Kusa na rin itong umangat at nakikaway na rin. Sa muli niyang paglakad ay doon palang tila bumalik ang paligid sa normal. Natigilan ako habang nakatingin sa palad ko. Ano nangyari? Hindi ko alam. Isa lang talagang masasabi ko. Wala lang iyon. Hindi ko na siya makikita uli.